Hi guys, Mami Park is here. Oh Mami, napaaga naman ang iyong vlog. Yes, you heard it right, napaaga kasi ang aga ko rin napunta sa store kasi naman ang PMFTC ay dumating ng maaga-aga. So nakapaghanda na naman na tayo at syempre, umaatikabong bayaran. At syempre ang Marby dumating din. So yan. Okay, so dahil nandito na rin lang tayo at before pa ako ma-istorbo mamaya, ma-interrupt at ma-distract, ay magsimula na tayong mag-vlog. Okay? So this time naman magsha-shoutout na ako. Pasensya na po kayo ha, hindi ako basta nakakapag-shoutout nung nakaraan kasi nga mahaba ang video natin. Learning si Kama. No? So, natuwa naman ako kasi kahit may nabasa akong hindi magandang comment, no? Pero wini-welcome pa rin natin 'yon. In a way na we need to discuss it no, mas broad para mas maintindihan ng mga baguhan sa aking channel. But I would like to shout out user-RTZ7CZVB 14 minutes ago lang, no? Actually may vlog na ako, hindi ko nagustuhan kasi na-interrupt nga ako, napangitan ako. Hindi ko tinuloy. So umulit ako. Nagkataon namang nag-comment itong si user-RT1Z nga. Sabi niya, post, feeling blessed dahil may Mami Park. Maraming salamat Mami. Lalo akong na-inspire. Pa-shoutout lang po sa aming kamag-anak sa Siling Matanda and Baka-Bakahan Ubando family and Bonifacio family. Ayan, shoutout po sa Ubando family and Bonifacio family diyan sa Siling Bata. Okay? Sa Siling Matanda pala. Sorry. Siling Matanda, no? Pandi, Bulacan. So, thank you ha, nakakatuwa naman. Sabi ni Teresita Baron, veterana ka na talaga, Mami Park. Good luck sa bago mong tindahan. Sabi ko, hindi ko pa talaga kiniklaim na veterana ako kasi I still have to learn more, no? Especially, ang pinakamalalim na, isa sa pinakamahirap na aaralin mo sa pagnenegosyo ay kapag you want to level up, uunahin mo yung mga bagay na magiging safe and secured ang negosyo mo. Nahandyan na ang syempre ay ang mga legalizations. That is why, sa totoo lang, nakapending ang enrollment ko. I really wanted to enroll in business taxing. Yan talaga gusto kong aralin ngayon. Kahit hindi naman tatalinuhan ng Mami Park nyo. So, bibigyan ko kayo ng kwento mamaya. Manigas kayo dyan dahil mahaba ang video. Wala nang bago. Okay? So, ayan. Thank you po, Ma'am Teresita. Love you. Beliana Santos, gandang morning po, Mami Park. Alam niyo, nakakatuwa. Kapag may mga nababasa akong magandang umaga, Mami Park. Good morning, Mami Park. I love you, Mami Park. Talagang touch na touch talaga ako. Sobra. Mary Joy Joby, sabi niya, done watching another helpful videos for aspiring sari-sari store owner. Thank you, Mami Park. More sales po sa inyo and God bless. Ellen Pilar, tulad nitong hilig din itong mag-I love you, no? Thank you and God bless you too, Ma'am Ellen Pilar. And syempre, nahandyan na din yung ating Sir Juanito San Mateo 5574, ang ating mga senior citizens kasari. Sabi niya, kami, Mami Park, di kami nakatira sa store namin. Hindi namin kinatatakutan pareho, rental at benta, kasi nakakabenta kami at nakatira pa kami. Kung hindi mabenta, kakainin namin. Diba? Actually, kaya magaang sa aking isipin yung obligations doon sa kinuha naming rentahin. Kasi nga, also the purpose of that is tirahan ng Lola Park nyo. Kasi tulad ng banggit ko kagabi, hindi naman pa kami talaga literally ready to have another store. It's just happened na suddenly, we need to decide kasi si Lola Park nyo, yung situations niya, we need to help her out sa situation ngayon. Nang sa ganun, hindi magkaroon ng malaking damage sa hinaharap pa. Na maiwas ko na siya doon sa mga bagay na baka magawa pa niya na ako din ang shoulder. Ako din naman ang hihinga niya ng tulong. So kaya, para matanggal ang stress niya at wag na yung nai-stress siya sa mga bagay-bagay, minarapat na lang natin na mapalapit sa atin ang Lola Park nyo. And that is also my dream, matagal ko na in-invite ang Lola nyo to live with us in a way na may sarili siyang titirhan at may sarili din siyang sari-sari store. So kaya, it happens this year and I'm so happy talaga. At blessing siya para sa akin. Yes, obligation and responsibilities. Kasi syempre, once na inako ko na si motherhood, mas ako yung talagang gagastos, no? Magkikare sa kanya. But, hindi ko naman siya iniisip na pabigat, burden, why? Kasi nanay ko yun eh. Kasi dati naman ako nung ako wala, nung ako ay nandyan naman siya for her apo sa akin and for me. So, nakita ko din yung kung paano niya ako minahal noon na naiisip niyang naaawa siya sa akin kasi sa aming mga magkakapatid, I was a solo parent, no? So, kaya yan ay voluntary giving back to my parents.
not obliged, but a love to the parents, no? Yung pagmamahal ko sa ating ating Lola Park. Okay, anyways, let's have another comment. Ito babasahin ko sa inyo at makinig kayong mabuti kasi magkukwento ako. Story time! Ika nga, no? Ayan. Alam niyo po ba si Mommy Park, when I was a kid, ako yung tipo ng bata, tipo ng tao na I don't have to please everybody para lang ako ay mapansin, para lang ako ay maano. Siguro dumating lang ako dun sa punto na gano'n na it's like I need to please everybody dahil siguro parang hindi ko kasi basa ang tao. Parang dumating ako dyan way back 2020 nung I was in the vlogging when I was in the vlogging way back 2020. Actually nasa vlogging pa rin naman ako. Na parang ang feeling ko kasi hindi ko sila mga nakikita at kilala literal na yung tipong as in nakakasalamuha face to face. Ang feeling ko I need to do things na hindi makaka-against sa gusto nila. Parang ganon. So, ibig sabihin, parang piniplease mo. I can still be me. But in a way na parang ang feeling ko, hindi na ako pwedeng mag-react, hindi na, yung kumbaga ba yung freedom of speech mo and freedom of vlogging mo, parang nadedepende sa isang klase ng grupo na kung saan ay napabilang ka. Ganoon. So, kaya, that was a very big lesson to me. Makaka-relate ito mga old subscribers ng Mommy Park, sa totoo lang. So, balik tayo doon sa pagkabata. When I was a kid, hindi ako yung tipo ng bata na sasabihin mong talagang lalapit sa mga kalaro or mga kapitbahay na, uy, pasali naman, laro naman tayo. Hindi. I was always invited. I was always invited by my playmates. Kasi parang ang dating sa kanila, parang hindi kumpleto kung hindi ako kasama. Whether ako ang tampulan ng tukso or whether ako ang nanunukso or whether masarap akong kasama pagdating doon sa mga laro-laro na may mga taya-taya. Ganon, no? So, nung bata ako, hindi ko kailangan ng mga ganyaang style para makilala, sumikat. Nung bata ako, hindi. Kasi talagang sila yung lumalapit sa akin. Turning elementary, ganon din. Hindi naturally nakikilala ako sa classroom. Thinking na I am not even nasasama sa mga top students sa room. Literal. Ako yung inaaya mag-jackstone, ako yung laging kinukulit, ako yung nilalapitan, tinatabihan. Ganon ang aking buhay when it comes to social before. Kaya nga sabi nila, akala nila, friendly ako kapag ka nilapitan ako. Pero yung talagang literal na friendly in a way na ako mag-a-approach, hindi basta-basta. Pero ako ang laging na-a-approach. Yun naman yung good thing doon. And then, pag na-approach naman ako, syempre, ako naman, nagre-response ako. Approachable naman ako. Yun naman, no? So, turning high school, ganun din. Alam nyo, nagkaroon ako ng mga kaibigan, group when I was in high school. Hindi ako basta-basta nila maaaya kapag dating doon sa mga, halimbawa, magkakating classes kasi talagang gustong-gustong mag-bonding. Hindi. Pag napa-oo nila ako na sasama ako sa cutting classes, talagang parang sobrang tuwan-tuwa sila. Kasi may mga times na hindi natutuloy yung cutting classes nila kapag ako hindi ako nakasama. Dahil parang hindi kumpleto yung samahan. Ganon. And even ako ay may mga classmate na may mga, kahit ng elementary, even ako nung may mga classmate na mga yayamanin, hindi ako napag-iiwanan na masama sa mga ganyan, mahalo. Why? Kahit ako, yung isa sa mga estudyanteng parang poor, ganon, kahit ganon, yung aking image, hindi ako rich image when I was elementary and high school. Pero bakit lagi akong nasa grupo? Lagi akong parang laging imposibleng hindi ako kilala, parang ganon. It is because they are the ones who approach me. Sila yung unang nakikipagkaibigan, hindi ako. So, kaya dumating ako dun sa puntong nakikilala ako sa campus, nakikilala ako sa school, nakikilala ako sa room without my effort, without my yung ma-please ko ang tao. Dahil sila yun, ganon. Kahit saan ako mapunta, no? Kahit saan ako mapunta. Ang hindi ko lang hindi nawawala, yung laging parang may gagawa ng issue para mainis ako at masiraan ako. Doon naman ako magtataka. So, kaya minsan, siguro pagka nasasanay na ako, bakit ba? O bakit? Ganyan. Samantalang, hindi naman ako ang lumapit. Diba? Parang ganon. So, when I was in high school, ganoon. Sa totoo lang, ang dami kong mga yayamanin na mga kaibigan na talagang
pagtitingnan ko noon, talagang sasabihin mo na talagang hindi mo basta-basta ma-approach at malalapitan kasi parang mga naka-smid na ganyan, ano? Lalo na kung matalino pa, 'di ba? But alam nyo ako, na ano ko siya, nagiging mga friends ko talaga. Nagiging friends ko nung high school, ganon. Nagiging kaibigan ko, nagiging kagrupo ko. When I was also in high school, ang mga classmates ko, talagang tipong pag naghati-hati ng group activities, instead na patas yung hatian ng grupo, mas marami ang kinikerry kong numbers of members. Halimbawa, meron kaming activity sa school. Halimbawa, meron kaming play, tapos may ibibigay sa aming tema ang teacher. Ang daming sumisiksik sa akin, no? Minsan yung halimbawa, kahit yung mga gago ng room, yung mga loko-loko, yung mga astiging, mga siga, mas gusto nila umano sa akin kahit mataray ako, kahit mataray akong teenager, no? Istariray kasi ako nung teenager ako mataray ako, hindi mo ako basta pwedeng ano-anuhin, ganun ang image ko noon. Hindi ako rich image, hindi din ako matalino, pero istariray ako, hindi mo ako basta makakausap, ganyan. Pero pag nakausap mo naman ako, ayun naman, labas naman talaga lahat ang ang kalokohan ko. So, ganon, kasi alam niyo po kung bakit. Hindi ko rin talaga alam. Gusto nila doon tayo kay Martinez, mag-grupo kasi sure yan, maayos ang natin, mataas grade natin. Kay Martinez tayo kasi kay Martinez madaling kausap, madaling ganyan, systematic, no, organized ang kung paano ako mag-handle. When I was also in high school, hindi ko kailangan, siyempre hindi ako rich, poor nga ako nung high school ako. Kapos ako sa baon. Wala akong kaya kong mag-handle ng group, pero wala akong pera for basta-basta na for contribution. So, ang gagawin ng mga classmates ko, ng mga kagrupo ko, na ako ang leader, ang gagawin nila, sige, ikaw ang bahala sa kung ano ang gagawin namin, ikaw mag-direct ng lahat ng gagawin namin, pati yung kailanganin namin na sabihin mo lang, na props sabihin mo lang, kami na yung gagastos. Mas madalas nalilibre ako, sa totoo lang. At parang hindi pa nangyari na naging member lang ako tapos may leader. Nung high school ako, hindi pa nangyari yon, no? Meron akong classmate na transgender, yung parang transwoman na siya. Nasa Dubai yata siya, Kuwait, parang gano'n. Nung minsan nag-sick siya sa akin, na parang nakita niya na parang ako yung classmate niya before. Talagang may pagkabading na siya, nakikitaan na talaga siya ng pagkabading when we are in high school. Tapos nga, nung kinontak niya ako, nasa yata ako noon nasa Soler ako, naka-checking kami sa Soler. So, sabi niya, sis, ikaw ba yan? Yung classmate ko nung high school. Ganun niya ako, ganyan. Sabi ko, hoy, sabi ko pa sa kanya ganun, ako to, si sabi niya, buti na lang, sabi niya, kasi talagang parang naaalala kita, nakikita kita kasi sa feed, kasi parang common friends, no, yung parang lumalabas sa feeds niya. So, yun, nagbalikan kami ng mga reminiscing kami ng mga buhay before, na yun nga, no, na I used to be a leader, and sometimes he used to be my members sa mga subjects na magkakaroon kami ng play, magkakaroon ng reports, something like that. So, that was my life when I was in high school. When I was in elementary, alam niyo po ngayon yung mga yayamanin ko na mga classmate na laging gustong-gusto nila na maging kakampi ako sa Chinese Garter. Sila na yung isa, tumakbo yung tatay ng kagawad, dati ding naging kapitan, doon sa malapit kay Lola Part nyo. Yung isa na, tapos meron silang gasolinahan, ayan, may mga sinasabi talaga sila sa buhay. Pero, gustong-gusto nila akong friends. Why? Kasi noon, kahit hindi ko afford ang song hits, kabisado ko ang kanta ni Aaron Carter. Kabisado ko ang kanta ng Spice Girl. Di ba nga, mahilig ako sa musika. Kabisado ko ang, what you call that? Yung mga uso noon. No? Talagang nagtsatsaga talaga ako na matutunan yung mga kanta na bagong sumisibol nung panahon ko nung elementary. And so, kaya, ako, I don't have to please everybody or someone para maging malapit sa akin kasi they are the ones who approaching me, no? Okay. So, sa tanan din ng buhay ko, isang beses lang akong nasabihan isang beses dito sa pagbabloging at saka yung nadidinig ko sa mga kadugo ko na dahil ako ay okay na, meron na akong naayos ko ang buhay ko, and then kapag alam mo yung mga kamag-anak Hanash na natulungan mo naman, pero isang beses mong matanggihan, yung tipong ang daming sinasabi sa'yo na parang kala mo, ang taas-taas mo na, malaki na ulo mo. Samantalang, hindi naman ako nagbago, kundi sila yung nagbago. No? Pero sa tanan ng buhay ko, walang nakapagsabi sa akin na mayabang ako.
Wala talaga. Never akong nasabihan na mayabang. Even dito sa pagbablog, walang basta nagsasabi na ang yabang mo naman, wala. Halimbawa, before may man nagko-comment, kaya mo nasasabi yan kasi mayaman ka, nasasabi mo yan kasi may tumutulong sa Daddy Part. Pero hindi nila ako sinasabihan ng mayabang. Hindi nila ako nasasabihan ng mayabang. Why? Alam niyo po kung bakit? Nasa tao kasi yun the way how you showcase yourself sa YouTube. At kung sa pagyayabang mo para makagain ka ng views and revenue at ginagawa mo yan, wag kang wag kang mabigla or wag kang magtaka kung bakit may magko-comment sa'yo ng ganyan. Tapos, as a vlogger, advice lang, tapos re-resbakan mo ng salita. Na instead, you have to be open you have to be open in criticism, interrogation, open forum. Dapat open ka, lalo na kung nagtuturo ka din ng mga learning videos or ng tungkol sa pagninegosyo. The more na mas may naggaganyan, dapat the more na mas natutuwa ka kasi nahandoon ang learnings. Kasi curious ang tao sa learnings. Paano mo sasagutin kung ganoon ang binabato sa iyo, 'di ba? Yun yung dapat. Okay? Now, ganun nga. Kaya ko lang naman nakwento sa inyo. College ako, guys. College. Ayan, best friend ko magpapatunay. Ako, may sarili akong mundo. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, hindi ako basta May sarili akong mundo. Sila, gusto na pala nila akong approach before. Hindi nila ako basta ma-approach. Siguro because of the age gap. Kasi anong edad na ako nag-college. And at the same time is, hindi nga, irregular students pa ako. So, yung best friend ko, kaya ako yan nakasama at nakasundo. Kasi irregular students din siya. Irregular students. Lagi kami nagkakasama sa mga subjects na hinahabol namin. Yung sa mga units na namin, hinahabol namin para makasabay kaming gumraduate sa mga regular students. So, hindi ako yung tipo ng basta babate, na kahit gusto kitang batiin. Hindi basta-basta yon. Ang mga classmates ko, hindi nila ako basta maaaya pagka hindi ko trip. Hindi talaga. Pero alam nyo, hindi kayo maniniwala ha. Kasi nga passion ko nga ang music. Then nandun ako sa sumali ako ng singing contest. The reason of that is gusto kong magkaroon ng extra money kasi working student na ako, working and self-supporting student na ako that time. So, gusto kong regaluhan niyang ang father ko kasi magbo-birthday siya. Magkakaroon ng intrams and then magkakaroon ng competition, singing competition. So, I joined. Pero alam nyo, magugulat kayo ha. Ang computer department, ang HR department, HRM department, computer department, business department, eduk department, lahat ng course nag-cheer sa akin kahit meron silang mga representative na contestant din. Makikita mo yung mga banner nila. Yung isang banner nila, support yon para sa kanilang representative na sumali sa singing contest. The other one is belong to me, na sinusuportahan nila ako. Alam yan ng best friend ko. When we are in college, nung ako ay nag-join sa singing contest, I have the all supports of buong campus. Sobrang nakaka-touch. Magugulat ka. Everybody knows me. I don't know them. Even sa jeep, kahit nung gumraduate na kami, sa CR, kilala ako. Literal. Hindi ko sila kilala pero babatiin ko sila na, hello, ano ba kayong year, ganyan-ganyan. Ano po kami, ganyan-ganyan. Everybody, approaching me, everybody saying hi, saying hello. Kaya, para yung sasabihin mo na fame, hindi ko na kailangan yon kasi it comes to me naturally. Nakikilala ko ng tao nang hindi ko sinasadya. Minsan. Madalas, nakikilala ako ng tao nang hindi sinasadya. Even I am not a top students, hindi ako din listers, hindi ako kasali sa mga contest na yung mga pang subject contest, ganyan. Nakikilala ako, kahit ng mga teachers, nakikilala ako. That is why we will relate that. Kaya ako yan nakwento. At hindi ako basta nasabihan ng mayabang. Hindi. Siguro nasa din yan. Nasa how you carry yourself, Kahit sa social media. Isang beses lang nangyari yata sa akin yun eh. Siguro talagang visit lang talaga yung viewer na yon. Pero, okay lang. Hindi naman nila ako kilala eh. So, pero isa pa ito, matatawa ka. Babasahin ko sa inyo guys. So, habang binabasa natin, alam niyo po, even sa trabaho, talaga, even sa trabaho nakikilala ko. Ang hindi lang nagiging maganda na na-encounter ko na situation, Dad, ang napapansin ko lang, lapitin ako ng issues na wala akong ginagawa. Lapitin ako ng away ng hindi naman ako ang nagsisimula. So, yun yung nangyayari sa akin.
siguro parang part na ng buhay ko yun. Kasi nga, yun nga lalo na before, everybody loves me. Everybody wants me. Everybody amazed to me. At they are more than willing to be close to me. Pero, merong talagang lalabas na isang alat na parang hindi niya nagugustuhan na ikaw ay ganun. So, kaya, mas pinili kong maging discreet and mas pinili kong make my own, make my own name sa YouTube world. Mas pinili ko yung magsolo ako ng sarili kong channel na walang tulong ng iba. Kasi, mas tahimik at mas okay at mas wala akong kailangang i-please. Dahil you cannot please everybody. Hindi ko pa naman siya forte na nang-please ng ibang tao. Ang forte ko po, mang-please ng customer. Hindi mang-please ng tao para maging kaibigan ako at gustuhin ako. Yun po yung totoo. Okay? Kaya nga po ako, sakto na ako sa isang best friend. Best friend lang sapat na. Now, shout out sa best friend ko kay Maylin. Shout out sa Beshi, Starlight. Best friend lang ako sapat na. Kasi iba ang gusto kong mundong galawan. Hindi ako party goer. Although na expose ako sa entertainment industry, hindi ako party goer. Kasi gusto ko lang siyang ginagawa as my passion, pero not for the fame, not to make it as career. No. Hindi. Passion ko lang siya talaga ang musik daan. So, eto, meron akong sa inyo. May nag-comment kasi kagabi, nabasa ko at in-screenshot ko na kasi bago ko dumating to mga alauna pumasok tong comment to mga alauna. Patulog na ako noon. At syempre, bago ako matulog, nagki-clear ako ng notification para sa umaga, hindi patong-patong yung notification ko. Pero eto, ayan, sabi ni Joy Irene 8956, sabi niya, mali naman po yan, hindi po ganyan ang sinabi ni Rose Jam, pinag-aaway lang po kayo nang nagtatanong na yan. Pinaliwanag ni Rose Jam na sa kanya daw, malaki na sa kanya ang 25K. Bihira nga lang maka 25K. Alam niya rin daw ang hirap ng nag-umpisa, lalo pa at galing siya sa maliit na umpisa. Cloud chaser po kayo kasi binanggit nyo pa ang name ni Rose Jam 11 sa title. Okay, nung una okay pa ako dun na nag-agree naman ako kasi that's what naman din ang sinabi ko sa vlog ko. Hindi po ba ang binanggit ko sa vlog ko, wag naman kayong harsh sa mga vloggers or sa mga taong masaya sa kung ano ang sales na meron sila. Kasi yon ang kanilang pinagsikapan, pinaghirapan. Huwag nyong i-discourage na ma-inspire na o yung pag-asa ng isang ina, ng isang nanay, ng isang babae na nasa business. Kasi, ako ganun din. Kasi kung sa akin yan sasabihin na maliit ang 25K talaga, sabi ko pa nga, sasampalin ko kayo ng diaper talaga. Kasi, at 25K is 25K, pera yan, blessings yan, benta yan, pinaghirapan mo yan, pinagsikapan mo yan. Para sa mga magsasabi lang na maliit ang 25K, para namang minaliit nyo ang isang babae, kapwa babae. Kasi babae din yung nag-comment niya na maliit ang 25K sales sa video ni Rose Jam na kinoment din sa akin ng viewer na binura naman. Na parang nagsumbong ang dating. So, binlag ko siya for the reason to stop the hate. Binlag ko siya to have a lesson. Lalo na yung sa may POS. Kasi ang sabi nung viewer na sa akin, at lalo pa ngayon, may POS pa. Di ang gara naman nun. Hanggang doon lang talaga yung nabasa ko. Hindi ko na talaga nabasa yung the rest, na feeling ko mahaba yung sinabi niya. Pero binura niya. Kaya yun yung aking binlag. Bakit ko binlag? Na instead na pwede ko namang hindi i-vlog. It is because that is a lesson that we can discuss. No? Learnings that we can tackle. Not intention to drag down a vlogger. Ang inaano natin dito, kapag ka nagpunta sa channel ko at nag-seek ng advices or nag-seek ng comments, binablog natin kasi learnings ang kailangan nating mangyari. Ito yung sinasabi ko na napakahirap na kapag dadating ka sa punto, you have no freedom of speech. You have no freedom of what you will vlog kasi may mga pupuna sa iyo na wherein your intention is to pag-usapan ng open, to have an open forum, to have an open discussion, and to learn things deeper when it comes to business. So, kaya ginawa natin siyang topic, and not to be a cloud chaser. Kasi, hindi po ako sisikat, kahit si Rose Jam pa ang maging katabi ng pangalan ko. Why?
Nagkaroon po kasi dati ng issue tungkol doon sa renovations ni Rose Jam 11 nang hindi ko siya kilala. Hindi ko alam na siya yon. Hindi ako updated. I was really too busy here and busy lang sa vlogging and shouting. So, nagdedepende na lang talaga ako sa mga nagko-comment sa akin. Hindi ako nakaka-watch ng videos ng aking mga kapwa vloggers. So, hindi pinangalanan kasi yung nag-seek ng yung not nag-seek but nagsabi. Hindi pinangalanan yung vlogger. Kaya ang nangyari, hindi ko alam, si Rose Jam din pala yon. So, nung mangyari yon, saka pa lang ako nakapanood ng mga videos niya, saka ko pa lang hinanap, tiningnan kung ano ang ganap niya. But, I'll make sure nung nag-vlog ako, and I'm confident na naging patas ako sa aking pagbablog. In-explain ko ng maayos nang hindi ko tatamaan ang kahit sino. Kasi nagdedepende lang ako sa nababasa ko. So, iyon ang ating pag-aaralan at pagninilayan kung may learnings na makukuha. So, hindi pinangalanan noon. That is why naman ngayon, pinangalanan na, nilagyan ko na ng title. Diniretso ko na. Para saan pa? Para hindi ko pangalanan. Ano, pahuhulain ko pa mga viewers? Dahil dati, sabi ko, next time, para hindi ako napapasok sa tight situation, pangalanan nyo. Para meron akong babasihan kung ano ang mga videos na nagawa niya at makita ko kung ano ang ganap at mapagnilayan natin. So, kaya nilagyan ko ng title. No? Ngayon, ang gara. Hindi ko pangalanan, may masasabi. At sasabihin pa na, sasabihin pang imposibleng hindi ko alam. Pag pinangalanan ko naman, may masasabi pa din. Sasabihin naman cloud chaser ako. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng cloud chaser? Yan po yung mga taong gumagawa ng mga bagay, desperate na gumagawa ng mga bagay na para mapansin. Inaano nila yung pangalan nila sa mga famous people para maka-gain din ng popularities or ng fame. Well, I'm sorry to say guys, hindi ko yun kailangan. Hindi ko kailangan. No? Kasi alam niyo po kung bakit. Dalan-dala ako dyan eh. Kasi before, nananahimik ako. May mga lumapit sa aking grupo ng mga vloggers. No? Magugulat talaga ako na may mga kasari pala akong mga viewers. Kasi hangang-hanga sila sa akin before. Kasi napaka-natural ng vlog ko. Walang edit. Dire-diretso. Kasi nga, I can able to speak. Sila, hindi nila magawa yon. Although, kumbaga ba sa kanila, triple effort yung ginagawa nila para makagain ng views, para makagain ng subscribers. Ako hindi ko kailangan gawin yon. Hindi ko kailangan anuhin yon. Hindi ko kailangan paghirapan basta-basta yon. Kasi, alam niyo po kung bakit? Naglilibang lang ako eh. No? Nag-aano lang ako ng other side of me, mga bagay na hindi ko nagawa when I was young. Ginagawa ko ngayon through social media platform, like YouTube. Unang-una, ano ang tema ng channel natin? Aral ng buhay, aral ng hanap buhay, at musik daan. Hindi ko winawala ang musik daan. Kasi pangbalansi ko yan sa buhay ko, ang musika. Pero nung una talaga, nung nasa YouTube ako, ang gusto ko lang talaga, musika. Para makakanta ko, para mai-save ko yung kinanta ko, at para ma-showcase ko yung other talents ko. Kaya nga po sa aking channel, pag makikita nyo, meron akong mga parody, meron akong music. Alam niyo po kung bakit? Dahil hindi ko pinanghihinayangan na ma-CPR ako. Hindi ko pinanghihinayangan na ma-shared revenue ako. Yung mga kasabayan ko po noon, takot na takot po sila na kahit kaunting music lang, masama sa kanilang i-upload na video. Why? It is because makaka-copyright sila, hindi mag-gain ng revenue ang video nila. Ako wala akong pakialam. Nagmumusik daan pa ako. Literal na talagang makaka-copyright ako. Why? Why hindi ko pinanghihinayangan? Gusto ko yung ginagawa ko eh. No? Gusto ko yung ginagawa ko, so gagawin ko. As long as hindi lang naman mai-strike ang aking channel eh. Okay ako dun eh. I'll be fine. No? So kaya, naaano ako, nadala na ako. Dahil, ginugusto ka ng marami, pero merong isang bulok talaga na hindi ka gusto at sisirain ka para hindi ka magustuhan ng iba. Para mailayo ka doon sa mga taong gustong lumapit sa'yo, gustong dumikit sa'yo, gusto kang kaibiganin. May lalabas talaga na alat, ika nga. So, nadala ako sa mga kaplastikan, nadala ako sa mga kaek-ekan, nadala ako. Kasi, you know guys, I'm not after the views or I'm not after the subscribers that you have. Kung ikaw isang vlogger tapos malapit ka sa akin, I don't care about it. Tinuturing kita bilang kapantay ko. Hindi bilang kapantay na ikaw ay sikat, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Hindi. Kasi, ito ako. No? Wala akong pakialam kung si Rose Jam ka. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ka pa na sikat ka. I don't care. You know why? Kilala ko sarili ko. Alam ko sarili ko eh. Alam ko yung mga ginagawa kong vlogs eh. I'm making a quality videos, learning videos to help more people. To touch more people na when it comes saving them from their business. Unang-una na dyan ang taxing.
no? Unang-una na diyan. So ako, kahit hindi ako mag-donate ng or magpamigay ng Gcash sa inyo, kahit hindi ako mag-ano ganito ganyan, hindi ko kailangan gawin basta-basta 'yun. Why? Kasi marami akong mga business people na natulungan, na-inspire, na na-save ang kanilang mental health when it comes sa hirap sa pagtataxing. Dahil napanood nila ang videos ko. So, kung titingnan po natin talaga ang analytics ng aking YouTube, hindi nyo po ba alam na mas nag-gain ako ng revenues at mas nag-gain ako ng malaking subscribers dahil po sa mga taxing videos ko? Yan po ang analytics ko. Sinabihan pa nga ako ni YouTube nasabi niya, make more topics and videos like this. Kasi dito dito yung mga tao ay parang may bumibili. Doon sila nagsusubscribe. Pero, instead na gawin ko siyang laging gawing topic, hindi, madalang ko pang gawing topic, na wherein doon ako makakagain ng malaking kita. Kasi iba po ang kita. Alam niyo po, pag tax topic ang aking uploaded video, kahit po ko konti views niyan, mas malaki po ang kita niyan kaysa dun sa napakalaki kong views sa iba kong mga regular videos. Sa totoo lang po. Just to let you know, pati po sa subscribers, mas marami po ang nag-subscribe sa mga tax topics ko compare sa mga regular videos ko. So, kung sasabihin nyo po na cloud chaser ako, pwede akong gumawa ng mga videos na I can gain my own. Hindi ko kailangan ng kadikit, no? Hindi ko kailangan dahil hindi magiging ako si Rose Jam. Hindi ako magiging ang iba dahil napakalayo. And I'm happy kung ano lang ang nagigain ko. Kasi yun lang ang effort ko. Sila kasi ang effort niyan, grabe, di ba? Alam niyo po kung bakit tinamad ako sa effort when it comes to topic before? Kaya ako noon, masaya na talaga ako. 50 views, 100 views. Masaya na ako noon. At talagang, wala lang. Parang normal ko lang na nakapag-upload ako, tapos na. Alam niyo po kung bakit? Dahil nung mga kasagsagan po ng ako ay nasa YouTube before, dahil hindi po ako sikat at dahil hindi po marami ang subscribers ko, marami po akong mga na-observe na mga taong vloggers na they are having their topics not original. Ngayon, paano po nyo, baka may magsabi ito, paano mo, yabang mo naman mami, paano mo nasabing hindi original? Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatang makaisip? Ikaw lang ba may utak para makaisip ng ganung topic? Hindi ko na po kailangan ipaliwanag ang sarili ko kasi alam niyo po kung bakit. Alam ko, dama ko, lalo na kung minsan ding nalapit sa akin, dama ko ang nanggagaya ng topic. And then, iniiba lang nila yung the way how to explain it. Iniiba lang nila the way how to say it sa kanilang mga viewers. But I know na nakuha na nila yung idea na yon kung kanino man at kung sa akin man. Alam ko, dahil that time, maliit lang ang mundo ng sari-sari store vloggers. That's true. That's the truth. Minsan nga may kaibigan pa ako sa YouTube sasabihin sa akin sa text, Mami, ang gara naman ako yung talagang original nun. Pero dahil binlag ng sikat, sa kanya nag-trending. Hindi ba it's too unfair na parang hindi man lang ako makredit? Marami pong mga vloggers diyan na takot na maungusan. Takot na hindi sa kanila makapanood ang tao. Takot na maunahan. Takot na maungusan. That's the reality. That's how the YouTube world works. And I don't want to be belong to them. No, I don't like na maging ganun ako. Kaya always ako, I'm not goes always with the trending. No? Kasi hindi ako 'yon. Ang gusto ko, kung ano ang topic at learnings na pwede kong ma-share, 'yun ang iba-vlog ko. 'Yun ang gagawin ko. Pag hindi ako tinatamad, 'yun ang gagawin ko. Pag gusto ko na puro live lang at puro musik daan, yun ang gagawin ko. Even hindi ako magiging ng revenue. Even maxi-CPR ako. I don't care. I really don't care. So, kaya para sasabihin yung cloud chaser ako, excuse me. Excuse me. Hindi ko kayang dumikit sa mga taong naghirap sila sa kanilang views at naghirap sila sa kanilang subscribers. I can make my own name. I can make my own channel to grow. No? Noon alam niyo usong-uso yung isdaan. So may nakilala nga akong grupo na ganito kasi nagulat ako, nagpakilala sila sa akin. Nadikit ako sa grupong yan, no? So naturuan naman nila ako, good thing naman naturuan nila ako doon sa mga bagay-bagay kung paano ako ma-monetize, kung paano ang ginagawa kasi I don't have idea nga. Kasi hindi ko alam na malapit na pala ako ma-monetize, subscribers na lang kailangan ko. Hindi pa ako aware. Pero sila yung parang
Sila yung parang bahalang-bahala. Nasamantalang ako, okay lang naman ako. No? Kasi nga, mas nagain ko yung watch hour. Alam nyo po, kapag gusto nyo ma-monetize, mas mahirap pong magain ang watch hour kaysa sa subscribers. Kasi po ang subscribers, you can sub to sub. You can friends with everybody para mag-sub to sub kayo. Para mag-gain ka ng subscribers. 1,000 subscribers lang naman ang hahabulin mo. Unlike po kasi sa watch hours na required, ay kailangan 4,000 watch hours. Yun po ang mahirap dahil hindi lahat magtsatsagang manood ng topic mo. Hindi lahat magtsatsagang manood ng channel mo. Lalo na kung hindi naman siya parang interesting at hindi naman siya parang nagpo-flaunt ka o nagyayabang ka. Kasi mas patok sa masa ang puro pagyayabang at puro issues. Mas patok sa kanila yon. In my part, hindi naman ako ganoon. Hindi naman doon nabubuhay ang YouTube channel ko kung bakit nandiyan pa rin yan. Kundi sa mga learning videos ko at sa gusto kong ginagawa, no? Kasi po, kung titingnan ko rin po ang lahat ng mga naging videos ko na may title na nakapangalan ang pangalan ni Rose Jam, never po iyang nag-gain ng views na maganda. Never din po yan nag-gain ng subscribers. Kasi po sa isa pong video, pag nakita nyo po yung analytics niyan after one day, makikita nyo po kung may nag-subscribe sa inyo. Doon sa video na yon nag-subscribe. Nag-subscribe yung viewer, pero doon sa video na yon ang pinanood niya. Wala po kahit isa na nag-subscribe na nakadikit po ang pangalan ni Rose Jam. Kaya, just to tell you guys, imposible po na sasabihin yung cloud chaser ako. Kasi sana noong pa, ginawa ko na. Kasi sana noong pa, nung kasagsagan, ginawa ko na. Hindi nga po ako ganun eh. Wala nga po akong pakialam eh. Ang concern ko kung paano ko kakanta at kung paano ko magkakaroon ng mga kaibigan kumakanta rin. Kasi po yung sari-sari store, alam ko ang lahat ng mga sari-sari store vloggers diyan, kung may laman ng utak o wala, alam ko. Excuse me po ha, sorry to say, tamaan, wag magalit. Alam ko po ang mga vloggers na mga sari-sari store na may utak at wala. Kaya po hindi niyo ako basta mapapabilib, hindi niyo ako basta sasabihin niyo sa akin na mapapaano ako. Sorry to say, sabihan niyo na akong mayabang ngayon, wala akong pakialam. Bakit? Totoo naman sinasabi ko eh. Totoo naman. Kasi kung ako po mismo manonood ng isang video ng isang vlogger na sari-sari store, kung ako po manonood at magre-react ako, ay Diyos ko po, baka marami kayong ma-realize. Kung yan po ang magiging tema ko, yung magbibideo reaction ako sa mga vloggers na mga nagbablog at kung ano masasabi ko sa sinabi nila, sa binidyo nila, maraming aaway sa akin. Why? Kasi the more na nagsasabi ka ng totoo, the more na maraming magagalit sa'yo. Kasi truth hurts. Truth hurts the ego. Truth hurts the pride. 'Di ba? Kaya nga hindi ako basta-basta nagba-vlog at nagre-react maliban na lang talaga kung napunta sa channel ko at mapag-aaralan natin. Ang hirap naman nun kung tiningnan ko pa sa stock ako ng mga videos ni Rose Jam tapos saka ako binlog at yung mga comments. Parang ang gara naman nun. Pag dito pumasok sa channel ko, I have all the rights kung anong gusto kong i-video at kung anong gusto kong gawin at i-react. Now, kung pinagbabawal mo na ilagay ang title ni Rose Jam 11, ngayon, hintayin nating mag-react si Rose Jam kung pinagbabawal niya. Kasi kung pinagbabawal niya at ayaw niya, edi tanggalin. Wala namang problema dun eh. 'Di ba? Pero para magre-react pa ng hindi anong klase kan di ba? Kung hindi ka open sa lahat ng bagay, 'di ba? Kung hindi ka ako naman nung pag sinasabi naman nila pangalan ko, nagre-react ba ako? Nagagalit ba ako? Hindi. Yun nga lang. Nagkakataon lang na hindi naman yung mga vlogs nila sa akin. Kasi kung may magre-react sa mga videos ko, ala naman problema eh. 'Di ba? At kung magre-react tayo sa the way nang nagre-react siya, pwede naman nating i-explain bakit ko nasabi yun. Dinidisclaim ko naman from the very beginning ang mga videos ko. So, you have to be open in criticism and you have to be open in possibilities na maging open discussion. Kasi that's the way you learn. That's how you learn. Pansinin niyo din po, ayokong basta-basta nagbablog ng mga produkto at nagpapapansin sa mga products. No? Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag inofera nila ako at kukunin nila akong endorser, ayoko ng sinungaling. Ayoko nung i-endorse ko kayo pero parang alam ko marketing strategy yan. Naintindihan ko yan. Negosyo yan eh. Sabi ko nga sa inyo, alam ko ang world na yan. Pero ayoko nung magbablog ako, magi-influence ako sa mga viewers ko para lang magastusan, para lang maggayahin ako at magastusan sila nang hindi pa naman panahon. Ayokong ma-impluwensyahan kayo ng bagay na gagasta kayo, bibili kayo, or kaya naman ay mag-a-avail kayo
nang dahil sa na-impluwensyahan ko lang kayo. Kasi iyon ang gusto ng mga companies, yung maraming subscribers para maraming mai-impluwensyahan. Wherein me, ayoko, hindi ko kaya, hindi ko gugustuhin, hindi ko papangarapin. Kasi sari-sari store din ako. Kapag ka naging impulsive ang decision ko dahil naengganyo ako sa napanood ko at nagbibili ako, naggagagasta ako ang mahihirapan, hindi yung vlogger na pinanood ko. Kaya hindi po ako ganun basta-basta, ka-interest din talaga, endorsing basta-basta. Unless makakatulong sa nakakarami, benefits the majority, and at higit sa lahat, hindi ako mapapahiya. Hindi ako mapapahiya sa produktong i-endorse ko. Yun ang mommy part. Kaya kahit maganda ang kikitain ko sa isang produkto, kaya kong bitawan yan basta palpak. Kaya kong bitawan basta palpak. Nangyari na yan. Meron akong binitawang produkto. Kamakailan na, siguro 2 months na. 2 months na. Binitawan ko siyang tuluyan. Why? Palpak eh. Hindi consistent. Ayoko masira sa tao. Ganun kasimple. Imagine that. Ang laki ng kikitain ko doon, guys. I can able to gain 100,000 income kapag ka nagtinda ako noon, kapag ka kinarir ko yon. Pero binitawan ko, why? Yung consistency ng products, yun ang kailangan ko. Para hindi ako maka-istorbo at maka-perhisyo ng ibang tao. Okay? So kaya para Joery Rain, sasabihin mong cloud chaser ako, excuse me. Hindi ko nga lang sinasabi dito eh, kung gaano halos araw-araw may mga ayaw lang magtanong diyan sa YouTube, sa totoo lang. Pini-PM nila ako secretly kasi may mga concern sila. Mga mayayamang tao pa yan, may mga kaya sa buhay. Sa totoo lang. Hindi na pinapanood nila ako tapos didiretso sila sa mag-PPM sila. Saka nila ako ihinga ng advices. Hindi ko na binablog yung iba dito eh. Hindi ko na binablog yung topic. Hindi na. For what? Siyempre, nire-respeto ko privacy nila. No? Sa totoo lang, okay na ako dun. And one more thing na sasabihin ko, ito ang last, kahit mahaba ang video. Ako, kahit walang mag-avail ng membership ko, kahit walang mag-avail sa akin kahit wala nang nagpapalipad sa akin pag nagla-live ako, hindi ko yan kailangan. Sa totoo lang. Pero nagpapasalamat ako sa mga gumagawa niyan sa akin. Alam niyo po kung bakit? Dumadating kasi ako sa time, pini-PM pa ako para padalhan ako ng pera. Kasi ayaw nilang ipadaan sa YouTube. Kasi pag pinadaan nila sa YouTube, kakat pa si YouTube. Gusto nila direkta sa akin. Alam niyo po, may mga tinanggihan na ako. Kasi ayokong mabalita, ayokong magkaroon ng kosyon dahil pera yun, ibibigay sa iyo eh. May mga tinanggihan na ako. Ang sarap po kayong makatanggap ng $1,000 binigay lang sa iyo kasi natutuwa sila sa iyo dahil ang lagi nilang sinasabi sa lahat ng nakilala nila na genuine vlogger, sila nagsabi nun. Kaya ako lang naman nabanggit. Kasi kaya nga sila nagpapadala ng pera. Ako lang daw yung nakitaan nila ng ganon. Kaya naman daw, bilang natutuwa sila sa akin, kesa naman daw material na bagay ang ibigay nila sa akin, kesa naman daw idaan nila sa YouTube at gawing ipalipad, isend na lang nila sa akin para magamit ko sa sari-sari store at magamit ko sa mga little act of kindness ko. Kasi, hindi ko kailangan magpaka-ano dyan. Magpaka-matay dyan. Para mapansin ng endorser, para mapansin ng viewers, tumaas ang views, tumaas ang subscribers. Nagpapasalamat ko na lang, tumataas. Kung saan yung binibigay yan sa akin eh. Kayo ang parte niyan eh. 'Di ba? Pero hindi ako nag-e-effort dyan. Ang ine-effort ko lang, mag-video kasi gusto ko nga yung ginagawa ko. Kaya nga natural sa akin magsalita eh. Parang ang kausap, parang hindi camera kausap ko, parang kausap ko literal kayo. Kasi nga, I'm doing it naturally as much as I can. Mas masarap yon. Kasi wala kang kailangang i-please na tao. Wala kang kailangang isipin at ma-pressure ka na baka pagka ganito binlog ko, hindi gusto ng viewers, baka pagka ganito binlog ko, ganyan-ganyan. Hindi ko kailangang basta-basta mamili ng klase ng iba vlog. Kasi channel ko to. Ako masusunod kung anong gusto kong gawin sa channel ko. 'Di ba? Ganon. Ganon lang po kasimple. So, yung cloud chaser na sinasabi nyo po, ibigay nyo na lang po yan sa iba dahil hindi yan para sa akin. Just a piece of me. Bye!